working kasi nga po mga mentors, working student po tayo. Kaya po, sobrang hirap po para sa akin na, alam niyo yun, yung, ayan, wait lang. Yan, sobrang hirap po sa akin na mapalakas yung immune system ko kahit po hindi kasi ako mahilig sa mga synthetic na gamot. Kaya kahit nag-exercise ka, pero kailangan mo rin pala talaga ng vitamins, no? So, takot kasi ako kasi nga synthetic po yung gamot na alam ko darating yung time kapag everyday mo iniinom yung synthetic na gamot, katawan mo rin naman po talaga yung madadali. Kaya lang hindi ko rin na-realize na kailangan pala talaga ng vitamins. So, yun mga mentors. Nakalala ko yung barley. And nagustuhan ko po talaga. Kaya lang po, as a working student, nung nalaman ko po yung presyo na 1,000, ay sabi ko, dalawang araw kung pagtatrabahoan, isang box lang po ng barley, 1,000. Di ba? Ang mahal. Yun po, sabi ko, meron ba niyang mura? Di ba? Nakikipagtawaran ka pa eh. Kasi normal yun sa atin, no? Nakikipagtawaran ka pa. Kasi ang hirap para sa akin makapaglabas ng 1,000. Kasi magkano pong kinikita ko sa isang araw? 537 lang naman po. So, sabi ko, baka meron kang mas mababa pa dyan. Sabi ng mentor Carlo, ay, actually, kaya siya mahal kasi yung benefits ng products. Talagang proven and tested ko. Kakilala ko po si Maritone Fernandez. Siya yung naging leading testimony natin regarding po sa barley. At dahil sa products na yun, gumaling siya. Kaya yung produkto na to, yung 1,000 pesos mo, kulang pa yun kasi yung testimony po ng gumamit ng barley na to, eh talagang naging totoo or proven na. Kaya po, kung gusto mo rin makamura, meron tayong discount dito na 50% pero kailangan mag-avail ka muna ng package. Sabi ko, grabe naman, ang mahal, kailangan pa mag-avail ng package. Kaya lang, nang sinabi niya na actually, kapag nag-avail ka ng package, pwede mo rin ma-enjoy yung 50% Lifetime Discount Plus. Meron kang ano po, yan. Meron kang opportunity na pwede mong pagkakitaan, may side business. Nung narinig ko or nung nalaman ko na may side business, ang tanong ko po agad, magkano ang kitaan at magkano ang puhunan, 'di ba? Sobrang naging interested tayo kasi nga as employee po, 'di ba, as a working student, kailangan ko ng pagkakakitaan, additional income. And sabi niya, kung kailan ang available ko, punta po ako sa main office. Yan po yung dating office natin sa old office po natin, no? Pumunta ako dyan. And yung normal na presentation na ginagawa or pinapanood natin sa I Am Worldwide, alam nyo, mentors, dun ko naintindihan yung Just For You ng 40,000. Dun ko po nakita na grabe, alam mo, makarefer ka lang sa 4 na tao, sobrang generous ng company, meron ka agad na 40,000. Pero dati, nung nag-work pa ako, 'di ba? 12,000 in 1 year ang bonus na pwede kong makuha. Grabe no, yun yung pag December, ano ba tawag doon? Pag December, 'di ba? Yun yung nakukuha natin yung um yan, yung whole year natin sa yung buong taon natin na pwede nating maging bonus is 12,000 lang. Sabi ko, pwede pa lang kumita ng 40,000 kahit po na nasa trabaho ka, tapos gawin mo yung negosyo. Sabi ko, sige, mag-join ako. Kaya lang po mga mentor, sa pinakamahirap sa akin yung pera, ang pang-join. Normal, no, sa atin, or meron dito mga nag-on the spot. Alam nyo sa akin, mahirap talaga maglabas. At eto mga mens, alam niyo nung nagkaroon ako ng, nung nakita ko yung magiging future ko dito, sabi ko gagawin ko siya ng paraan. Nangutang po ako. Saan po sa mga katrabaho, mga kakilala, kamag-anak. Pero ang laging reason nila, ano po, ang lagi pong reason nila is, ayan. Yun, tama po, no, mga mentors, 13-month pay. Okay, so ang naging reason po nila, mga mentors, ay wala akong pera at pambayad lang ng utang. Yes, utang is life. Pero sabi ko, sasangla ako ng ATM. Nagsangla ako ng ATM, alam niyo mga mens, 15% ang ikakaltas sa akin every time na sumasahod ako. Di ba po normally 10 lang. Pero dahil urgency po yung kailangan ko, kahit 15% po na ibabawas or kaltas po sa sahod ko, ginrab ko po yung opportunity. Kasi nga, sabi ko ayoko na siyang pakawalan kasi magandang oportunidad pa. Pero ang na-avail ko po na package is 11,200. Okay?
Kasi yun lang talaga ang kinaya ng budget ko, mga mentors. Pero after ko po makapag-avail ng package at sinabi ng mentor ko kailangan within 2 months, ma-upgrade mo na siya ng higher package kasi malalaking ka dyan. Ganun kami nung nagsisimula pa lang kasi yung mentor ko, nagsisimula pa lang din, parang siguro mga 1 month pa lang siya siguro sa I Am Worldwide. Tapos, ano din siya, hindi naman palaging nasa office kasi nga, seaman, may tinatrabaho pa, okay? So, nag-aayos siya ng papers, pero after niya pumunta ng, ano niya, ng office nila, pumupunta siya sa office. Doon lang siya nakakapag-training. Kaya po, siya din, hindi niya rin alam na 1 year pala mga mentors ang pag-upgrade. Pero nung sa akin po kasi sabi niya, kailangan 2 months lang. Makapag-upgrade ka na kasi malalakin ka sa 11 to at hindi ka magkakaroon ng bonus na 40,000. Kaya sabi ko, i-grab ko yung opportunity na 2 months naman. Ibibenta ko yung mga produkto hanggang sa maipon ko ng maipon yung, tawag ito, yung pinagbentahan ng products at makapag-upgrade agad ako within 2 months. Alam niyo mga mentors, last day po, bago matapos yung 2 months, nabuo ko po yung 44 or yung kulang po na 30 plus thousand. Doon po sa 44. Grabe, no? So, dahil po yan sa pagbenta ng products, doon ko din na kita na sobrang laki pala talaga ng kitaan sa produkto. Isipin mo, wala pa po kami dating mga ads. Yung ilan po dito nag-ads na. Dati po kami, alam nyo, mga mens, ang kinikita ko po dati through buy and sell lang. Kumikita ako ng 1,000, 3,000. And dumating ako sa point na kumita ako ng 15K neto, net income, sa pagsisell lang po sa buy and sell. And dun ko na-realize, sabi ko, what if i-full time ko kaya si I Am Worldwide? Kasi kung eto, part-time ko lang siyang ginagawa, pero kumikita na tayo ng malaki at lagi na ako nalilate sa trabaho. Galing ako sa school, diretso ako sa LBC, papunta po kung saan-saan yung mga shipment natin. Alam nyo, na-realize ko na kapag ito, binigyan ko ng time, ibig sabihin, mas malaki pa yung ibabalik sa akin nito. Kasi nauubos yung oras ko na 8 to 10 hours sa trabaho, pero 537 lang yung kinikita ko. Alam nyo, kung makukumpute nyo lang, sobrang sayang yung opportunity na yung buong oras mo na 8 hours, sinrabaho mo dito kay I Am Worldwide, sobrang laki po ng pwedeng kitain mo dito. Kung makikita mo lang talaga yung possible na pwedeng mangyari sa'yo dito. Okay? So, proceed tayo. Sabi nga po dito, ayan, hindi ko makita masyado. Dito na lang to sa gilid. Okay, sabi nga po dito, if you don't have to be great to start, but you have to start. Yan, but you have to start to be great. Alam niyo mga mentors, nag-resign ako sa work. Yan, nag-resign po tayo sa trabaho at nag-start po tayo from zero. Okay? Kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko magbenta ng products. Kaya po, nag-full-time kami at dito po, dito sa Green Hills Garden Square. Siguro, naging speaker niyo na po dito si Mentor RJ. Ayan ang ating newest Blue Diamond mentor. Yan po ang isa sa mga mentor ko or mentor ng mentor ko dito sa negosyo. Okay, kasi yung mentor ko busy, kaya po si Mentor RJ, siya yung sumalo po sa amin nag-start. So, nag-condo po kami mga mentors dito sa GGS at doon kami nag-start na talagang from basic na inaral namin yung negosyo kasi dati po benta-benta lang ako ng products. Gusto ko magkaroon ng just for you pero dahil nga malaki yung kinikita ko sa produkto, hindi ko po pinapansin yung tinatawag natin na opportunity, yung tinatawag natin na network. Pero nung nag-resign po ako sa trabaho at inaral ko yung negosyo, doon ko po na-realize na mas malaki pala yung possible na kitain mo sa pagbibuild ng organization or sa pagbibuild ng network unlike po sa selling po ng produkto. Yes, may nakikita tayo or may naririnig tayo, 'di ba? Na mga or may mga na like example, Mrs. Mariel Padilla. Mga mens, 'di ba? Ang laki na kinikita niya po sa Maganda sa loaded beef nacho. Yes po. Sa nacho. Opo. Ayan, malaki yung kinikita niya po sa products. Pero kung Loaded marirealize mo, beef nacho. kapag build ka ng network, 8 million, Mentor Shirley May Sibulan. 8 million yung 1 month income niya. 'Di ba? Almost 8 million kasi 7 point something 8 or 9 yun, no, mga mentors. Kung makikita mo, 8 million sa isang buwan, kung ikaw nagbebenta ka ng produkto, ikaw lang ng ikaw yung
nahihirapan at ikaw lang din ang ikaw yung kumikita. Unlike kapag ikaw nag-build ka ng network, 'di ba? Doon mo makikita na nakakatulong ka na sa iba, kumikita na yung ibang mentors, kumikita na yung under ng organization mo, pero ikaw, pati ikaw natutulungan din. Okay? Kaya po ang goal ng company is to helping other people. Okay, kaya doon po nung nag-start ako, talagang nag-start ako sa basic, ko mausap ng tao, even though sobrang hirap para sa akin, 'di ba? Kasi sobra akong mahiyain, sobrang tawag ito, ang alam ko lang selling na ng products kasi nga online. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan makipag-usap sa iba't ibang tao sa personal. Dahil nga online, pwede ka mag-post sa marketplace. Ngayon, may ads na. Kung ang focus mo is selling ng products, good. Pero ang goal natin is makaalis tayo doon sa words na tayo palagi nagbebenta. Yes, ngayon tayo yung nagtumutulong sa mga leaders natin, pero ang goal natin is makapag-build network locally and international. Okay? So, ito kasi pag nag-focus ka sa selling, maganda naman siya. Kaya lang kapag nag-focus ka dyan, araw-araw ikaw yung mag araw-araw ikaw yung magla-live, araw-araw ikaw yung kakausap ng mga client para makapagbenta ng products, 'di ba? Kasi darating yung time kapag nag-build ka ng network duplication or kailangan makapag-duplicate ka ng mga leaders na kung ano yung alam mo, kailangan mas magaling sila sa iyo. Yun ang goal, 'di ba? Okay? Kaya kailangan mga mentors kailangan makapag-build or kailangan makahanap tayo ng mga leaders under our organization. So dito, ito lagi ko sinishare na hindi ko makakalimutan na sa pagbibuild ng network, dito mo mararanasan yung tinatawag na 11th hour. Ito yung tipong magkikwit ka na ba or magkikwit ka? Ayan yung words. 'Di ba? Kasi isipin yung mga mens, dito ko naranasan na wala na akong pambayad ng kondo, wala na akong pangkain. Di ba dito sa Metro Manila, nasa probinsya kasi kahit maglaga ka lang ng talbos ng kamote, pero yung buhay doon hanggang ganun na lang. Mahirap kasi konti ang opportunity sa probinsya. Pero dito po sa I Am Worldwide, alam nyo, sobrang laki ng oportunidad na pwedeng or naghihintay po sa atin. Kasi dito ko naranasan yung 11th hour na nagbibilang na lang po ako ng 25 cents para po makakain po ako. Pero dyan po, yung words na kailangan ituloy-tuloy ko to. Kasi nag-resign ako sa trabaho, kailangan patunayan ko sa mga katrabaho ko. Kailangan patunayan ko sa pamilya ko na dito sa I Am Worldwide, possible na pwedeng mabago yung buhay ko. Ngayon pinagdadaanan ko lang to, darating yung time. Di ba po? Darating yung time yung mga nangyayari sa ibang mentors na ginagawa at nagtuloy-tuloy sa negosyo, yun din yung pwedeng mangyari sa akin. Kaya po, after that moment po, ang ginawa ko, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, alam ko may purpose kaya ako pinagdadaanan yung mga bagay na to para darating yung time, kapag dumating yung time na pag kumikita na ako dito sa I Am Worldwide, bibigyan ko ng value, yung income na kinikita ko na dito sa I Am. And alam ko, meron kang mas malaking plano para sa akin, mga men, sabi ko, no, na kapag dumating yung time na kapag may mga leaders tayo, kapag may mga leaders tayo na dadaan po sa ganitong sitwasyon, sabi ko, magiging isa ko sa mga magiging testimony. Yan, sorry po. Magiging isa ako sa mga testimony, mga mentors na dumaan din ako sa malaking test ng buhay. Pero nagtuloy-tuloy lang ako na gawin po yung negosyo. Okay, so ayan, naranasan din po namin dito na alam mo yun na nagkaroon ng pandemic. Tapos, ang nangyari, walang signal, 'di ba? Sa taas po kami. Yan yung angel mentor ko, si Mentor Carlo. Pumunta kami ng probinsya kasi ang goal namin, eto na mga mentors na nag-full-time na tayo niyan. So, nung pandemic po, naranasan namin, sabi kasi nung, nung mentor ko, ay ano lang daw, tawag yan, pupunta daw sa probinsya may IBP, may business presentation. Tapos, ang goal is kailangan makauwi po ng Sunday. Alam nyo, pumunta kami dyan Friday. Tapos, Saturday, business presentation namin. Tapos, pagdating po mentors ng Sunday, babalik po ng Manila. Okay, kaya lang po, nung nandyan na kami sa probinsya, bigla pong nagsabi na magla-lockdown. Akala po namin yung lockdown is 1 week lang. Grabe, umabot pala ng ilang buwan, di ba? Umabot yata ng ilang buwan, mga 2 months.
Pero lockdown, still parang 1 year tayo nag-lockdown. Pero yung lockdown na tipong walang makakaalis sa bahay. 'Di ba? Parang 2 to 3 months, mga mentors, walang labasan sa bahay. Hirap na hirap po kami maghanap ng signal. Pero na-found out namin na meron pala sa bubong. Grabe, sa bubong pala. So, nung nakita namin yung spot na yan, di na po namin inalisan. Okay, so doon ko po, kahit po, alam nyo, kahit po nasa taas ka ng bubong, 'di ba? Talagang hataw ka, umuulan, 'di ba? Umuulan, umiinit, may payong ka lang. Tapos, ang maganda dyan, after namin mag-business presentation, after namin mag-training, meron nakikita nyo po yung ano, yung nakikita nyo po yung kawayan dyan, yan po yung pinangsusungkit namin ng mangga. Yan yung merienda namin sa hapon. Magdadala lang kami ng asin, ng ano, bagoong. Tapos, yun na po yung merienda namin sa hapon. Ganun katipid sa probinsya. Di ba? Dito po, sa Manila, kapag nagutom ka, may Jollibee, order ka sa Grab, ganun, di ba? Ganun yung expenses mo dito. Pero dun po, maliit yung, maliit yung expenses mo, pero ang hirap naman ng signal. Kaya po, ginrab talaga namin na bumalik po ng Metro Manila. So, eto yung leaders namin na after 3 years, still nandyan pa rin. Okay? Siya po yung first sapphire po sa Canada, sa buong Canada po, no? Siya yung naging first sapphire natin dito po sa I Am Worldwide. And eto, alam nyo mga mentors, yung leaders na yan sobrang sipag, sobrang talagang family na kasi yung turing natin, kaya kahit medyo busy sa work, busy po sa buhay, talagang still nandyan pa rin po at bumabalik ng bumabalik, 'di ba? So kailangan kasi dito sa business natin, building relationship. Hindi lang tayo nagbi-build dito para yumaman tayo, building relationship sa mga taong tinutulungan natin dito sa negosyo. Kasi it's a part of keeping kapag nakakapag-build ka ng relationship sa mga tao na natutulungan mo sa mga tao na under your organization, still, kahit ano man ang mangyari, kahit ano yung pinaglalaban mo na rank up, pinaglalaban mo na RQB, talagang nandyan sila. Pwedeng-pwede mo silang lapitan at pwedeng-pwede mo silang makatulong. Okay? So, mga mens, dito naranasan ko, pandemic din po ito. Ayan, pandemic ito mga mentors na ito yung almost 100,000 in 2 weeks income. Okay, so nandun tayo sa bubungan, nakita niyo yung nasa bubungan tayo, yan po yung time na yon na nasa bubungan tayo na nag-share tayo ng negosyo, sobrang umuulan, umiinit, di ba? Minsan sabay pa umiinit at umuulan pero nakapayong ka lang nandun sa bubungan. Pero still, kumita ka ng almost 96,000, mahirap pa ang signal niyan. 'Di ba? So dito nagkaroon tayo ng bumalik na tayo ng Manila, nagkaroon tayo ng gadget free. 'Di ba? Hindi na kailangan galing sa bulsa. Kasi dito automatic po, no, kapag may mga pa-incentive si I Am Worldwide, talagang grabe yung pamigay. 'Di ba mga mentors, isa diyan sa mga nabigyan po ang ating mentor na Yomi, no? Grabe, Rolex. Sa trabaho po, ilang years ka pero wala naman pong ibinibigay na Rolex dito. Alam niyo bang 3 months lang po yung Rolex, mga mentors? 3 months lang na trabaho pero grabe naman. 'Di ba? Yung balik po na binigay ni I Am Worlded. So unti-unti na tayo, nabibigyan tayo ng awards. Ang unang awards ko mga mentors way back 2019. Ayan. Okay, Rising Star Award. Grabe, no? Kapag nabigyan ka pala ng Rising Star, sabi ko, grabe, sobrang sarap pala sa pakiramdam na magkaroon ka ng award. Sabi ko, gusto ko pa ng mas marami. 'Di ba? Kaya po unti-unti ginagawa natin yung negosyo. Talagang sabi nga dito, walang nauna, walang nahuli. Ito po yung next naman. Way back 2019 din po ito, no, na nagkaroon tayo ng Rising Star, nakasama tayo sa Top Yep, 'di ba? So, hindi rin dito, walang nauna, walang nahuli kasi yung mentor ko na mentor ko na nag-invite sa akin dito sa negosyo, alam nyo bang mas kumita ako ng malaki sa kanya. Kaya dito po sa negosyo na ginagawa natin, walang nauna, walang nahuli. Kasi kahit ikaw yung in-invite ng mentor mo, mas possible, mas malaki pa yung kinikita mo kaysa sa in-invite mo. Okay? Mas malaki yung kinikita mo kaysa sa nag-invite sa'yo. Tama po ba mga men? So, yan ang maganda dito sa negosyo natin. Kasi the more na sinisipagan mo, the more na ikaw din po ang makakatanggap ng income mo. Tama? So, dito, ang maganda,
family business na po natin. Or ito po, ang maganda dito sa negosyo na ginagawa natin kasi meron tayong mga kabataan na binibuild po or dito po sa organization natin more on youth. Kasi dito, sabi nga dito, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, mga mentors, kung kayo may mga anak, may kamag-anak, pwede nyo pong gawin mga ments. Okay? Pwede nyo pong pagkondohin, pwede nyo pong, tawag ito, yes, pwede nyo pong pagkondohin, pwede nyo pong ipasama po kala mentor Naomi. Kasi yung iba po dyan sa mga nasa picture, anak na rin po yun ng ibang mga mentors na nagpinush din nila or tinutulungan nila na para po mag full-time din po dito po sa business po natin. Okay? So, dito rin po pala mga mentors na since sabi ko nga kanina, family business kasi currently, ilan na po kami? 9 po kami magkakapatid at ako po ay pang 5. Okay? Pero ang good news, lahat po ng mga kapatid natin nakaposisyon na po. Ibig sabihin, nakalagay na po sila sa left and right. At ang maganda dyan mga mentors, di ba ang usapan na po ngayon, Crown Alpha Mentor. Di ba? Kailangan mo daw po ng 5 direct referral sa left and right. Alam niyo mga mentors, finish na po yung ating finish na po yung ating pang Crown Alpha Mentor kasi meron tayong mga direct referral left and right. Kaya po mga mentors, kapag may family kayo, yan, i-position nyo na. Okay, i-position mo na at unti-unti mo silang tulungan. So dito, may proof of income. Ayan, may mga mentors, no? So si Mentor Carlo po is my fiancé. Yan, fiancé ko po siya. Dahil po sa negosyo na to, siya nag-invite sa akin dito sa business at along the way na ginagawa namin yung negosyo, hindi po kami hindi kami talaga mag-boyfriend po nung pumasok dito sa negosyo. 'Di ba? Nag-inquire lang naman po ako sa kanya. Pero along the way na ginagawa namin yung negosyo na magkakasama kami, doon na lang po, 'di ba? Doon na lang po namin nakilala na pwede palang maging kami. Ayun, no? Grabe naman 'yan. So, 'yan. Ako na po ang nanligaw. Eh, di joke lang. So, joke lang yun mga mentors. So, alam niyo mga mentors, proof of income siya po kumikita ng 171, tapos ako yan, 90 plus thousand, 74, siya din po kumikita. Alam niyo maganda dito sa negosyo? Hindi ka lang makakahanap ng forever. Ay, walang forever po, no? So, dito ka po makakahanap ng magandang oportunidad at ang maganda, pwede po kayong mag-asawa o kaya po mag-partner. Na kumikita siya, kumikita rin po ako. Okay? So kayo din po no mga mentors, pwede po kayo sa mag-asawa. Marami po dito na talagang husband and wife na ginagawa po yung negosyo. Ito po, last October 2023, kumita tayo ng 267,000 in 1 month income. Grabe, alam niyo nung time na yan, si Mentor Carlo po kumita po ng 700 plus thousand. Alam niyo mga mentors, yung partner ko po, si Mentor Carlo, kahit po tawag ito as partner kami, pero the more na nakikita ko na lumalaki yung income niya, the more din po na na-inspire ako. Kasi kami yung tipong kumikita siya, kumikita ako, kahit kaya kong bumili ng kahit ano gusto ko, kaya niya rin bumili ng anong gusto niya. Pero ang good news, the more na kumikita siya ng malaki, na-inspire ako. Sabi ko, grabe, darating yung time yung kinikita mo, kinikita ko na. Tapos darating yung time yung kinikita ng mga top mentor natin, kinikita mo na. 'Di ba? Sobrang yung words na nakakabaliw. Ayan, sa mga bago po, no? Yung words na nakakabaliw, yung words na nakaka-inspire na darating yung time, yung 8 million ni Mentor May, kung nag-8 million na si Mentor May isang buwan, kung kinikita na po ng partner ko yun, ibig sabihin ako nasa 4 million na. Di ba? Grabe. Tapos combined income pa. Yun ang masarap. Kaya ito po, dating kumikita lang tayo ng 12,000 a month sa trabaho, pero dito sa I Am Worldwide, 267, wala pa po sa 1/4 ng kinita po natin dito sa I Am Worldwide, yung kinikita natin sa trabaho dati. Kaya po, sobrang nakaka-bless na talagang sobrang life-changing opportunity yung nangyari po sa atin dito sa IAM. And ito pa mga mens, no? So, 5 times give me 5 at 6 times, 6 times give me 5 at 5 times po sa just for you. Ayan. And ito po naranasan ko kasi as gold package, nag-upgrade tayo to platinum kasi malaki-laki yung benefits. Kaya po congratulations kung ikaw po ay naka-Jade package kasi mentors, alam nyo, nakapag-refer po ako ng 8 Jade. Grabe.
Nakapag-refer po ako ng 8 Jade kasi ang ganda talaga ng business natin eh. Even though na kahit ako po ay naka-platinum, talagang ino-offer natin yung Jade. May nag-avail ng Jade 8. Actually 9. Okay, 9. Ang nangyari po mga mentors, instead po na 400 or 200,000 each, 'di ba? Kapag nakapag-refer ka ng 4 na Jade, kailangan may 200 or may bonus ka na 200,000. Pero dahil po ako po ay naka-platinum, we're still blessed and happy kasi may bonus na binibigay 100,000. Pero kasi sobrang sayang talaga yung bonus na 200,000. Saan mo naman kikitain yun? Yung bonus pa lang 400,000 na. 'Di ba po mga men? So, ayan. Kaya po you are blessed po kung kayo po ay naka-Jade, no? Pero ngayon po nag-upgrade na tayo into Jade kasi nakita talaga natin na ang dami rin pong natatapon na points. At the same time, ang dami pong nawawalang sales match commission kapag may pumasok pa na Jade under our organization. Isipin mo, 2,000 is 2,000 pesos. So, ako ay naka-platinum. Paano po yung mga naka-gold? Walang problema sa mga naka-gold package. Kasi ginusto naman talaga yun. Pero kung ikaw po, 'di ba? Kung ikaw po, kaya mo pang mag-upgrade, kaya mong, ako talaga nangutang. Nangutang talaga ako para po may pang-upgrade ako. Kasi alam ko yung babalik sa akin ay sobrang laki. Okay? Kaya mga mentors, kung kaya mo pang makapag-upgrade, i-goal mo na makapag-upgrade ka. Kasi sobrang sayang. Okay? Eto po, kumita under my organization, ang goal natin dyan po sa McDo na yan is tayo naman ang magpapa-event. Actually, this coming February po. Dati, nakita nyo, under my organization at isa lang tayo sa mga part ng tawag ito, ng mga attendees po dyan. Okay, yan po mga mentors. No? Pero goal natin this year, tayo naman ang makapag-event at tayo naman ang makapagbigay ng award. So, yan, unti-unti, nakakasama na po tayo sa top ng company, ng Team Blast. Ayan, ito siblings goal, no, mga men. So, lahat po kami, 9 po kami magkakapatid. Okay, isa na lang na hindi pa po part ng IAM. Okay, so ang goal natin kasi syempre mas higher package talaga. Okay, so pero ang good news, lahat po kami na ginagawa ang negosyo, okay, unti-unti na rin pong nakakasama sa top. Okay, currently po, dalawa na po kami ng kapatid ko, millionaire circle na rin po dito sa negosyo. Okay, so eto po, car achiever na rin. Under my organization, meron tayong 8, hindi pa lang po siguro na ilalabas yung may mga video po kasi, so at di pa siya na ilalabas sa I Am Worldwide, pero currently nasa 8 na po kami na car achiever. At this year, ang goal natin is magkaroon po ng mga car achievers at meron na po mga naka-line up. Kasi ang goal natin mga mentors dito, okay, hindi lang tayo ang magkaroon ng achievements. Yung under our organization, pati sila magkaroon po ng achievement. Alam niyo po ba, meron akong 2 estudyante dyan. As in, mga mentors, nag-aaral pa po yan from CEU. Mga estudyante, isang business ad, at saka po isang psychology student. Pero, doing this business, alam niyo po, mga car achievers po sila. Okay? At sila po ang nagbabayad ng kanilang ng kanilang sasakyan, hindi po galing sa parents. So ito po, tayo 4 million circle na rin. Yan. Tapos si Mentor Bell po 1 million. Actually ngayon po, 4 na po kami. Meron akong leader na DR po mismo. Alam niyo mga mentors, nung nandun po kami nung tawag ito, Saturday po sa Pangasinan, kasi ano na tayo ngayon, no? Offline na tayo ngayon. Nagbi-build na tayo kung saan-saang mga probinsya. So, alam nyo mga mentors, nag-chat sa akin yung leaders comments. 1 million na po ako. Thank you po sa inyo at thank you sa Ama at sa buong team po ng I Am Worldwide sa I Am. Syempre, salamat kasi nandito ako ngayon kung hindi rin dahil sa inyo. Alam nyo mga mentors, client ko po yun sa trabaho. Binibentahan ko ng Garcinia dati. Talagang, ang focus lang din niya, maging user ng products. Pero grabe, no? Dahil pinush mo sa kanya or pinakita mo sa kanya na pwedeng mangyari yung nangyayari po sa atin, currently millionaire circle. Alam niyo mga mentors, hindi rin po ganun ka DR yung leaders natin. Pero dahil nga may mga talagang pinupush niya rin yung sarili niya, sobrang mahihain. Ayaw po ng interaction, ayaw po sa mga tawag ito,
Ayaw po sa mga, yan, makikipag-usap sa mga tao dahil sobrang mahina ang loob. Pero alam nyo, nag-million. Ibig sabihin, hindi na po yun galing sa Just For You. Galing po yun sa mismong organization niya from sales match commission. Magkano, ilan lang po ang na-DR niya, although puro maliliit ng package, puro copper, copper, silver. Tapos yung nangyayari, yung mga silver na na-refer niya nung naintindihan yung negosyo, nag-avail into higher package. I mean, nag-upgrade into higher package. So doon mga mentors, makikita mo na talaga dito, hindi mo kailangan talaga magbenta na magbenta na magbenta ng products. Kasi dito, pwede kang mag-million basta ni-refer mo lang, meron kang left and right. Bakit po? Yung isa pang income side mo, yung isa para naman saan? Para naman sa mga RQV na kailangan para sa pag-hit mo ng rank up. Okay? Baka po kasi currently nung naintindihan mo, ito na lang ang tatrabahuin mo kasi meron na naglalagay ng spillover sa'yo. Pero ang goal natin is makapag-build ng organization. So, eto po mga mentors, parang nagpagawa po ako kay Sir Luigi ng anong dito? June. Diba? Nagpagawa po ako kay Sir Luigi ng Millionaires poster, 3 million. And grabe kasi mga mentors, right now po, yan, waiting niya lang tayo sa poster natin ng 4 million. Okay? So, free travel to Korea. Alam niyo mga mens, ito yung pinakamasarap sa lahat. Yung magkaroon ka po ng travel, tapos libre. From Team Blast naman po ito. Actually, na-hit ko po yung travel to Singapore. Kaya lang, dahil na-mismanage natin, di natin talaga naayos po mga mens, no? Ito, sobrang lesson learned. August po, mga mentors, 2023, na-hit ko po yung Singapore. Dahil kumulang ako sa isang maintenance, sa unang month pa lang ng June, kumulang na po pala talaga ako ng maintenance. Kaya po grabe. Kasi that month, akala mo, hit mo na. Tapos, nag-hit din po ako ng Emerald. That month din po ng August. Alam nyo, kumulang naman na isang copper. Grabe talaga mga mentors, yung naging struggle natin nung last year, August. Kaya po, mga mens, tayo dapat be careful kasi sayang yung mga pinaghihirapan. Kaya sobrang naging lesson po sa akin yun, no? Na every time na nag-hit po tayo ng rank up, nag-hit tayo ng mga incentive, binibigay ng incentive mga mentors natin, talagang grabe yung pagka-check natin, talagang hindi lang triple, 'di ba? Parang everyday, chine-check po talaga natin, araw-araw. Baka po may mga ma-mismanage ka kasi sobrang sayang na pinaghihirapan. Okay? And eto pa, libreng luxury, mga mens, alam nyo, nung pumapasok po ako dyan sa mga Louis Vuitton, sa mga Gucci, kinakabahan talaga ako. Kasi hindi ko afford ang isang bag, isang sapatos. Grabe, no? Hindi ko afford yung isang bag, isang sapatos, kahit nga po yung shades lang doon na magkano, yung mga parang mga 25,000. Hindi ko talaga afford yun kasi sobrang liit talaga ng, hindi lang sa kinikita natin. Sobrang liit pa ng mindset ko na grabe, may ganito pala kamamahal. Pero dahil sa I Am Worldwide, dun ko naranasan na para tayong nasa palengke. Di ba? Kasama natin sila, no? Tawag ito, parang nasa palengke kasi nagkakagulo, hindi alam kung ano yung kukunin mong bag, hindi mo alam kung ano yung kukunin mong sapatos. Kasi, first time mo makapasok doon at the same time, talagang may freedom ka maghanap ng mga options kasi nga may pambili ka na at libre from I Am Worldwide. 'Di ba? Ang sarap, no, malibre ka lang ng kape, malibre ka lang ng um pamasahe dati, pero ngayon, 'di ba? Talagang nakakahit na rin po tayo ng mga incentive. So ito po, no, mga mentors, meron tayong mga tawag dyan, mga event from our team. Ito ang goal natin. Makapunta tayo na tayo mismo, makapunta tayo dun sa level na tayo mismo yung nakakapagpa-event na po sa organization po natin. Okay, ngayon po, darating yung time na ikaw naman, ngayon, ikaw yung tipong nandyan, nakikinig, di ba po? Mentor Edward, Mentor Hannah, nakikinig. Mentor Wilma, Mentor Beth, nakikinig ka ngayon. Pero darating yung time, ikaw naman yung next. Di ba? Ikaw naman yung next na magpapa-event sa organization mo. Okay? So, ito po, pinakamasarap sa lahat. Kasi nakita niyo po yung picture na nasa gitna. Ayan po yung dati naming bahay. Rest house po kasi yan ng tita ko sa isang lugar dun sa amin po sa probinsya. Ginawa po niya,
pinalipat po kami niya dyan kasi ang goal po nila kung bakit kami pinalipat dyan kasi dapat po yung nanay ko mag-abroad, papunta po ng Israel. Kaso yung tatay ko, hindi siya pinayagan. Ang usapan nila, sige, pag umalis ka ng bansa, maghihiwalay tayo. O, di ba? So, natakot yung nanay ko na kapag naghiwalay sila, kami po yung mga anak yung madadamay. Kaya po, simula po grade 1, mga mentors, dyan na ako tumira. O dyan na po kami tumitira hanggang sa nakagraduate na ako. Di ba? Nakagraduate ako ng elementary, high school, napunta na ako ng Manila, nag-IM na po ako, hindi pa rin po kami, ano dyan, hindi pa rin kami nakakalipat until such time na sabi po ng tita ko, kukunin niya na daw po yung bahay kasi kailangan niyang gawing negosyo, parang gagawin niya pong grocery store, yung lupa na yan, yung bahay na yan. So ipapaayos niya pa rin. Pero sabi ko sa parents ko, ano na lang maghanap na lang ng uupahang bahay. Pero sabi ng nanay ko, nak, huwag ka nang maghanap ng uupahang bahay, magpatayo na lang tayo ng bahay. O, 'di ba? Magulang. Yung magulang po, no? Magulang po talaga. So, sa probinsya kasi talagang mahirap yung buhay. Walang masyadong oportunidad. Ang ano lang po dyan, tricycle, malayo po kami sa dagat. Tricycle, o kaya po may bundok. Meron naman kaming bundok, yun po yung pinapataniman naman natin ngayon. So, mga men, sabi ko, sige ganito. Unti-unti, magpapatay tayo ng bahay kahit yung medyo maliit lang. Ay, grabe. Alam niyo mga mentors, hindi pumayag yung nanay ko. Talagang sila yung nag-decide. Alam niyo mga mens, ang good news, ngayon po aircon po at kisame na lang yung kulang. Tapos na po yung bahay na pinapagawa po natin. So, actually, ay hindi naman po ako titira sa bahay na yan kasi kumbaga dito na po yung buhay natin sa Manila. Pag umuwi naman tayo ng probinsya, meron tayong uuwian na yung tipong sasabihin mong bahay mo talaga. 'Di ba po? So, yun po, good news. Ayan. So, eto mga mens, how to build organization. Ayan. So, currently kasi medyo nakakapagpalaki na po tayo ng team. Meron na po tayong local and international. So, yan mga mentors, no? Kailangan lang po unang-una is yung kailangan makapag-build kayo ng relationship over money. Kasi yung pera, sobrang bilis kitain yan at sobrang bilis din yan mawala. Pero kapag na-build mo yung relationship from you and to your mentors at to your leaders, yan yung pinakamasarap sa lahat. Alam nyo mga mentors, the more na nakakapag-build ka ng isang relationship sa isang tao, the more na lumalawak yung network mo. Okay? Lagi niyong tatandaan na hindi pera ang kailangan natin sa leaders natin. Yes, given na po yung income, pero kapag na-realize mo na kailangan pala ng relationship, hindi lang tayo pang just for you, pang give me five. Kailangan relationship po yung nabibuild po natin. Okay? Ito, ayan naman po yung meron po ang Team Conquerors. That's why you are here po, no? Plus, next natin dyan, which is yung, ayan, taas ko lang po ito or dito na lang sa baba. Ayan. So, communication. Communication is the key. Mentors, marami kang magiging problema along the way na ginagawa mo yung negosyo, pero very important yung communication. Communication para sa mentor mo, communication para sa mga leaders mo. Sabi nga dito, kapag meron kang results, kapag masaya ka, kapag may achievement ka, go down. 'Di ba? Pasalamatan mo yung mentors mo pero go down kasi kailangan ng energy ng mga leaders mo. Pero kapag may problema ka, wag mo nang idamay downlines mo. Damay mo na yung mentor mo. Which is, kailangan makipag-communicate ka sa mga mentor mo. Kasi possible, kapag ikaw meron kang naging struggle, hindi kasi siya naiiwasan. Ang goal mo sa mentor mo, ikaw makipag-communicate. Okay? Kasi kapag example, may problema ka, 'di ba? Tapos shinare mo pa sa downlines mo, sa leaders mo, which is good naman. Doon lang sa mga tipong talagang yun yung mga tinatawag mong core sa downlines mo, sa leaders mo. Pero yung problema, na tipong hirap na hirap ka, tapos ibaba mo siya sa buong leader, sa buong organization mo, pati sila damay. Tama? So, ang goal mo, communicate to your mentors, tapos syempre, communicate po dun sa mga leaders na meron kang, syempre, hindi na naiwasan. Example, meron kang naging atraso. Ayan, may mga leaders na regarding sa products, sa mga mentors ha, yan, regarding sa products, regarding po sa mga pay-ins, very important na ikaw ay makipag-communicate. Okay, number 3, you must approachable.
Okay po. Dito kasi, hindi mo alam kung sino ka someday, kung sino someday yung kausap mo. Ngayon, nauna ka, ngayon, nandun ka sa results mo ngayon, nandun ka sa posisyon mo ngayon, darating yung time, may mas magaling pa sa'yo. Tama? May mas magagaling pa sa'yo at darating yung time, ano po ang mangyayari? Darating yung time na yung mga naunahan mo or I mean nauna ka pa sa mga bagong nag-join, mas possible, mas mauna pa sila sa results na pwede mong makuha. Gets ba? Ang gulo, no? Ibig sabihin, pwede ka pang maunahan na, example ngayon, nasa rank ka na ng sapphire. Tapos yung mga nagsisimula pa lang yun, pwede pa lang maging diamond agad. Ibig sabihin, kailangan be humble and always be approachable. Okay? Yung patience po importante. Kasi dito, wag kang mapagod, wag kang mainip kung ikaw ay nagsisimula pa lang at hirap na hirap ka sa negosyo mo. Okay? Hirap na hirap ka sa negosyo mo. Kasi darating in time, kapag kailangan mo lang tiyagaan, sipag, tiyaga, araw-araw, mapapansin mo na lang, ang layo mo na sa dati. 'Di ba? Kaya po yung mga nag-i-stop sa negosyo, yung tipong yung quit na quit, yung tipong nahirapan yung words na nandun na yung quit, tapos biglang nag-stop, biglang hindi na nagparamdam. Alam nyo ba, the more na nahihirapan ka, the more na tinetest ka, mas kailangan mong lumaban. Bakit po? Kasi wala nang ibababa. 'Di ba pag yung bola, napansin nyo kapag yung bola kapag lumagpak sa lupa, sa semento, ano nangyayari? Nag-bounce up. Tama ba? Nagba-bounce. Tama ba mga mentors? So, ibig sabihin, kapag ikaw nahihirapan ka sa negosyo mo, kapag the more na down ka, wala ka ng ibang pupuntahan kundi pataas. Okay? Number 5, which is yung willing on the, ayan, focus on the willing. Marami kang magiging leaders dito. Pero dapat tayo mismo as a leader, tayo yung maging willing. Kasi yung mentor natin isa lang. Sobrang hirap po mga mentors para sa upline sa mga mentors natin yung kahit ikaw mismo ayaw mong tulungan yung sarili mo. 'Di ba? Kaya po, sa mga mentors din dito, may mga magtatanong, mes, kasi may mga napapajoin ako, kaya lang hindi nila ginagawa yung negosyo. Huwag mong tingnan yon. Ang tingnan mo dun ka sa mga willing. Focus ka dun sa willing. Ayaw nilang gawin negosyo, it's okay. Kasi tuloy-tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay mo, tuloy ang bayarin mo, tuloy ang bills mo. 'Di ba? Tuloy-tuloy ka. Ikaw. Walang ibang magtutuloy dito kundi ikaw. Kasi kapag nakita mo, sana pala nagtuloy-tuloy ako. Marami po nagsisisi. Maraming bumabalik na talaga nagsisisi. Bakit po? Kasi sana pala, yung mga words, sana pala nagtuloy-tuloy ako dati. Sana pala, kasabayan na kita ngayon. Sana pala yung kinikita mo ngayon, kinikita ko na rin. Tama? Mentors, palagi niyong tatandaan, focus on the willing. Meron dyan, lalabas, akala mo, ano na, alas mo na. Joker pala. Di ba po? Meron kang baraha na kakabunot mo ng kakabunot, akala mo yung unang bunot mo, alas na. Biglang, ano nangyari? Pagkabunot mo, ay wow, ang galing na, nagpiproset na mag-isa, nagbibuild na ng organization. Gusto niya agad makapag-build ng organization, gusto niya maging diamond. Okay, nandun na. Talagang naka-mindset na. Pero darating yung time, dahil sa mga naging struggle, sa situations, yun, biglang nag-quit. Tawag doon joker. Pero hindi ka makakahanap ng alas kung ikaw mismo hindi ka alas. Hindi ka makakahanap ng agila mo kung ikaw mismo hindi ka agila. Dapat agila ka rin ng mentor mo. Dapat alas ka rin muna ng mentor mo. Tama? Dapat ikaw, dapat sabihin mo sa sarili mo, mens, ako yung alas mo. Okay? Okay lang masabihin mo dyan sa ating comment section. Itag mo nga yung mentor mo, yung nag-invite sa'yo, yung DR, yung nag-DR sa'yo. Yung nag-refer sa'yo, sabihin mo, mentor, pangalan. Mentor Hana, ako yung magiging alas mo. Ayan, pakisabi nga po dyan, kinabahan po yata yung iba, no? Kasi baka i-follow up ng mentor. Eh di ba alas kita, bakit ka magki-quit? Ayan. Sige po, pa-comment, itag mo yung mentor mo. Pakisabi po, mentor ano? Ayan, mentor Elsa Proles, ako ang alas mo. Ayan. Paki-screenshot po ito para pag nag-quit sila, pag ayan, di na nagpaparamdam. Ayan. Para pag di na po nagpaparamdam,
Okay, i-follow up mo to sa kanila. Mentor Daryl, ako ang alas mo. Mentor Naomi, ako ang alas mo. 'Di ba? Mentor from Mentor Brenas, Mentor Naomi, ako ang alas mo po. Yan. Dapat yun ang goal. Ikaw yung maging alas ng mentor mo. Kasi darating in time, kapag naging alas ka na ng mentor mo, makakabunot at makakabunot ka rin ng magiging alas mo dito sa yan. O sa organization mo. So, ito po, building relationship to leaders, to your organization. Yan. Kapag meron kaming event, meron tayong event, ayan, sila yung mga mentors na pumupunta po sa mga event natin. So, currently, yan na po kami dito sa Manila. So, yan, we keep sharing pa para mas lalong lumaki po ng lumaki. Kasi syempre, yung team natin, yan, Giants, kaya kailangan talagang malaki yung organization natin, no? So, yan mga mentors, ito rin po yung mga tao na kailangan, syempre, hindi lang tayo yung kumikita, pati po sila, dapat natutulungan natin sila. So, ito po, it's a part of helping leaders na pati sila nandito dapat sa mga meetings, sa mga events. Alam niyo, mentors, every time na may events, kailangan as yan, yung tipong kailangan lahat as far as I can, yon. As far as I can, mga mentors, na ma-reach out ko lahat ng mga leaders from me, from my downlines, I mean yung mga direct referrals hanggang pababa yung downlines, down the lines na. 'Di ba? As far as I can. Na tipong ma-maximize mo yung event. Okay? Kailangan ma-maximize mo yung event na tipong lahat sila maka-attend kasi meron lang dyan isa, dalawa na ma-inspire sa mga nag-share. Alam nyo, panalo ka na. Panalo na yung ininvest mong oras, panalo na yung ininvest mong pera. 'Di ba? Kapag meron lang dyan ma-inspire na isa, dalawa, wala, finish na. 'Di ba? Kaya wag ka munang mapagod. Okay? Sa nagsisimula po sa mga nagnenegosyo, sa pagbibuild ng organization, wag ka munang mapagod kasi kasama sa organization, kasama sa journey mo na makapag-build ka ng malaking organization, yung kailangan hanggang nagsisimula ka pa lang, sa mga nagsisimula pa lang, kailangan down the lines po muna yung ma-reach out mo. Okay? So, next natin dyan yan. Syempre, yung set goals, importante po sa organization, yung short term, mid term, long term. Siguro, ibang topic kasi yan, pero short term, yan yung paggawa po natin ng, eto, dream board. Mentors, lahat po ba may dream board na? Alam niyo, nung una, nung pinapagawa kami ng dream board ni Mentor Arian, tipong natatawa ako. Kasi hindi ko alam kung totoo ba yung ginagawa kong dream board. Yung tipong magkakasasakyan ka daw, ayun. Tipong magkakaroon ka ng malaking income. Pero alam mo yun, ano lang, tawag ito, gawa ka lang. Kahit parang pakiramdam, parang totoo ba to? Parang baliw. Baliw yata to. May dream board. Diba? Pero sabi ko, sige, gawa lang ako. Pero alam niyo mga mentors, almost po nang nandun sa dream board ko before, 2019, 'di ba? Hindi ko siya na-hit ng 2019, pero pagdating po ng 2020, dun ko po na-hit yung dream, yung nakalagay po sa dream board ko, magkasasakyan, magkaroon ng first million, okay? Hindi ko lang po makita yung picture na yun, na pinagawa po kami ng dream board. Pero eto mga mens, this is my last year dream board. Yan, 2023, nakalagay po dyan 5 million, 3 million, ay 2 million, 1 million. Okay? Merong mag-millionaire circle under my organization. Plus, magkaroon ng travel, magkaroon ng events, local and international na organization. Yan. So, makikita mo dyan mga mentors, almost din po no na-hit natin. Kasi, yan, may mga 20 car achievers. Hindi man natin na-hit yung 20 car achievers, pero still, may naging car achievers po from our team. Okay? Yan. So, yan. Pwede po kayong gumawa ng dream boards. So, eto mga mentors, meron tayong para makatulong ka sa leaders mo. Yan. Very important yung nagkikita din kayo personal. Yan yung bonding, di ba? Kakain kayo, magmi-meetings kayo, tapos gawa kayo ng dream board. Ito po, bago pumasok yung 2024, naka-ready na po kami, gumawa na po kami ng dream board. Okay? So, eto yung mga leaders natin.
na kailangan bago pa lang nakakapag-build ka na ng tinatawag mo na leaders. Ito yung mga focus leaders po natin. Okay? So next, yan. Ito dito lang din ako na-inspire sa Team Limitless. So I'm one of the core po ng Team Limitless na under po ng ating mga Diamond mentor. Grabe no? Yan, ang ating mentor RJ po Blue Diamond, first male Blue Diamond sa I Am Robot na may 1 million potential income per week. At yan, yung ating mga mentors, Mentor Dave, Mentor Carlo. So, dito rin, sabi dito mga mentors, value or tee up your mentor. Tee up mentors in team, very important. Kapag gusto mo makapagpalaki ng organization, kailangan yung mga higher team, yung organization mo mismo, binavalue or tinitee up mo siya. Kasi isipin mo, ang diamond mentor ninyo po natin, Mentor Naomi, nasa 800,000 potential income per week. Ibig sabihin, may grupo kasi na-hit po ang diamond. Ibig sabihin, malupit. Di ba? Ibig sabihin, ang inyo pong mentor ay kailangan pong may kasunod, may sumusunod po sa kanya. Dapat ang tanong, sino? Okay? Sino sa nandito po sa 68 participants ang magne-next po kay Mentor Naomi na magda-diamond? Kasi po, ang diamond, okay, kumikinang yan. Yan ang goal ng lahat. Pero syempre, papunta tayo dun sa Crown Alpha Mentor. Pero ang labanan na po kasi ngayon, yan, ang newest sapphire daw po ngayon is diamond. Diba? Kaya who's next? O, pass it down. So, who's next? Sino dapat yung mga susunod? O, ano yung nahihit ni Mentor Naomi? Dapat, kung nahihit ni Mentor Naomi nun, kung nahihit ni Mentor Naomi yung diamond, ang goal mo, kaya ko rin yun. Diba? Kung nakaya ni Mentor Naomi, kaya ko rin yun. Kailangan maipasa lang po yung vision sa mga leaders na ikaw naman magkakaroon ka ng malaking grupo. Okay? So, third party. Ayan, ito po, it's a part of third party na pwedeng baka mamaya na-neglect mo na lang yung sinasabi ng mga mentors mo kasi sobrang close ka. Wala nang, kahit pinapaalalahanan ka ng mentor, mens, mag-suffer ka, mens, maglabas ka ng sasakyan, mens, ganito, ganyan. Parang, okay, si mentor lang yan eh. Pero kapag iba na yung nagsasabi para sa'yo, bakit parang nagigising ka? Okay? Kasi nawawala na minsan yung value ng mentor natin. Kaya minsan parang kahit may sinasabi yung mentor natin, parang normal na lang sa'yo. Pero kapag iba, gigil na gigil ka. Okay po. So, eto po ha, mga mentors, yung pagpunta ng office, ayan. Sa mga event na kailangan kung ikaw may results, pati kung ikaw may results, dapat yung leaders mo may results din. Okay? So, yan. Ang mentor natin para silang mga tour guide. Walang ibang sasabihin yan kung hindi po para po sa atin. Kaya po mga mens, push mo lang kung ano sinasabi ng mentor mo, makinig ka lang. Okay? Hindi ka naman yan ililigaw. Sasabihin ng mentor mo, eto, talon ka. Pag di ka tumalon, may buwaya. 'Di ba? So, talon ka. Baka mamaya, nung sinabi ng mentor mo na wag ka, na tumalon ka, hindi ka tumalon. Ayun, nadali ka tuloy ng buwaya. Nakagat ka tuloy. Tama ba? Ngayon, ang gagawin mo, since may mentor ka, you are blessed po ha. Sa labas po, mga mentors, kapag kailangan mo ng guide, may bayad ang mga mentor. May bayad po yung mga mga speakers para i-guide ka, i-mentor ka. Pero dito libre, san ka pa? Nakalibre ka na, nakatipid ka pa. Tama po? Libre. Tapos, ikaw na lang yung kulang. Okay? So, ito po, vision na kailangan na ipapasa. Yung mentor ko nagpa-event ng year-end, tayo din nagpa-event ng year-end. Diba? Kung ano yung ginagawa ng mga higher team, gawin lang din ang gawin mo sa magiging future organization mo. So, eto, vision na this Fire Up event, eto lang tayo, di ba? Konti pa lang po kami, pero darating yung time, ganito rin tayo dadami, padami tayo ng padami. Okay? Kailangan ma-visualize lang ng mga leaders mo na ikaw mismo ay kailangan makapagtayo ng sarili mong organization. Okay? So currently po, ayan, mga elite rank natin, pero may mga nadagdag na po na mga 11. Yan, 11 rank up po na nadagdag natin last December, kasi January po pala ngayon, no? So, yan, padami tayo ng padami, mga mentors. So, ito po, yung, nung August,
Sinasabi ko po na na-hit po na dapat natin yung emerald kasi na-hit natin yung left is 5,000. Then, eto. August po na-hit natin yung emerald pero kumulang tayo ng isang tawag ito? Kumulang po tayo ng isang copper. Pero this December, actually mentors, hit po talaga dapat natin ang diamond last December. Yan, nakita niyo naman po, 85 tsaka po 500 yung left. Tapos yung RQB po sa right is 47. Alam niyo po mga mentors, dahil nga po kumulang yung mga padala, yan. Pero good thing is na-hit pa rin naman natin yung emerald. Yan. Last December po, na-hit natin yung emerald, no? So, another achievements from my team, syempre, yung makapag-hit ka po ng rank up. So, eto po, yan. Always tell to yourself na I am next. Diba? Sa lahat ng merong achievements ang mentor mo, ikaw na yung next kasi ikaw yung pinakamalapit po sa kanya. Walang ibang susunod kundi ikaw. Tama? So, sabi nga dito, work hard until your mentor becomes your seatmate. Darating yung time, 'di ba? Ngayon no, nakita niyo po, unang nag-diamond po si Mentor Jean. Pang ilang level na po ba si Mentor Naomi? Pero na-hit niya yung diamond. Ibig sabihin, darating yung time kung ikaw ngayon, di mo pa na-hit yung rank up, darating yung time, magiging ka-level mo din po. 'Di ba? Ang ating Mentor Naomi, magiging diamond ka rin. O, Mentor Me, Black Diamond, 'di ba? Dalawa po sila ni Mentor Peach, Black Diamond po ng company. O, sino na? May mga nasumusod. Mentor Cat, Blue Diamond. Sinundan ni Mentor RJ. Eh, dati lang naman po kaming mga nag-full time, nakikinig lang po sa kanila. Pero darating yung time, yung mga nangyayari sa mentor mo, nang mangyayari din po sa'yo. Okay po? So dito, attitude. Very important, yung attitude natin is okay. Diba, laging mini-mentoring niya ni Press AM, dapat maging okay ang attitude mo para kapag naipasa mo yung magandang attitude sa'yo, pababa, okay? Pati yung buong grupo mo, maganda din yung attitude. Yung behavior, very important. Kapag may goal ka, very important yung attitude mo naka-focus, willing. 'Di ba? Kapag okay na yung attitude mo, okay din yung behavior mo, basta yes, mentor ka lang palagi. Kapag may event ang mentor mo, kapag may plano ang mentor mo, ang goal mo, kailangan ikaw mismo yung number one na sumusuporta. O action, solution. And also, yung results. Makikita mo kasi kapag yes mentor ka, palagi kang sumusuporta sa mentor mo, 'di ba? Nandiyan yung performance. Makikita mo, yan yung pag may event, sino yung kailangan ng ticket, sino yung importante na maka-attend sa grupo mo, kailangan yung performance nandiyan nakikita. Habang tumatagal, lumalaki dumadami, ini-invite mo sa mga events, sa team day, 'di ba? Tapos yung performance, makikita mo na talagang lumalaki yung income. And syempre, yung mindset. 'Di ba? Lagi naman natin naririnig, no? 001 mindset. Paulit-ulit. Pero kapag ikaw may 001 mindset, yung team day na ganito, ikaw na yung nag-handle ng organization mo ng mga downlines mo. Kahit wala ka pang team name, or may team name ka na, ikaw mismo, o pasok tayo sa team day, pasok tayo sa gathering. 'Di ba? Kailangan maging 001 mindset. And syempre, always believe na everything is, yan, kala mo, imposible, pero everything is possible. Sabi nga dito, yourself, mentor, downlines, crosslines, company owners, and the products, the only belief that matters is self-belief. Remove self-limiting beliefs kasi yung words na imposible, di ba? Kailangan lahat ay posible. Okay po mga mentors. So don't quit and never give up. Have faith and trust the process kasi darating yung time, ikaw naman. Okay? So yan po, Vision 2024 plus yan. Tapos na po tayo, no, mga mentors. Yan, iwanan ko na lang po sa inyo yung kwento. Tapos na po tayo. Yan, iwanan ko na lang po sa inyo yung kwento ng isang palaka. Okay? So, yung isang palaka po, nakita niya, nandun kasi sila sa nandun kasi sila sa baba. And ang gusto po ng palaka ay sumakit po dun sa puno.
Okay. Ngayon, ang ginawa po ng palaka, ini-aim niya. Sabi niya, gusto ko makapunta dun sa puno. Ano kaya ang maganda dun sa taas pag nandun ako sa taas? Ngayon, yung mga nasa paligid niya, ano po, yung mga nasa paligid niya, nini-negative siya. Diba? Uy, wag ka nang umakyat dyan. Di mo yan kakayanin. Naku, wag mong gawin yan. Mahihirapan ka lang. Nako, tawag ito, mahirap ang buhay, 'di ba? Ang daming puro negative na sinasabi sa kanya. Talaga nakikita niya, tinatawanan siya. 'Di ba? Tinatawanan siya kasi gustong-gusto niya talaga na umakyat dun sa puno na 'yon. Kaya lang, sobrang gigil nung palaka na umakyat dun sa puno, nakaakyat siya. Sabi niya, wow, ang ganda pala dito. Okay? Ano po ang, sabi nung nakita niya, wow, ang ganda pala dito. Sabi niya, ang ganda pala dito. Sobrang amazing. Tapos, ang nangyari, hindi niya alam yung mga nasa paligid pala niya ay nini-negative siya kasi po yung palaka ay bingi. Di ba? Bingi pala yung palaka. Akala niya yung mga nagni-negative sa kanya, chini-cheer up siya. Kaya mo yan. Yun ang pakiramdam niya. Kaya mo yan. Sige, push mo yan. 'Di ba? Bingi pala yung palaka. Hindi niya alam yung sinasabi pala ng mga palaka nasa paligid niya. Naku, wag mong gawin yan. Hindi mo kaya yan. 'Di ba? Wag kang mag-build ng organization. Ibigay mo lang sa mentor mo yan. Siya na yung bahala. 'Di ba? May mga ganun side, no? Pero, hindi niya narinig pala yung mga sinasabi kasi akala niya chini-cheer up siya ng mga nasa paligid niya. Kailangan pala dito, mga mentors, kapag nagbi-build ka ng organization, 'di ba? Pag ginagawa mo yung negosyo, maraming magni-negative sa'yo dito na sasabihin nila, hindi mo kaya yan. Huwag mo nang gawin yan. Ang hirap naman yan. Ang daming rejection. Tama po ba? Pero, kailangan maging bingi ka lang. Kailangan focus ka lang sa goal mo. Ang goal mo kasi makapag-build ka ng malaking organization, darating yung time yung mga nagni-negative sa'yo, sila na yung kusang lalapit sa'yo. Alam niyo, isa sa mga naging story ko dito, yung auntie ko po, kasi may parang ginoinan siya na isang network before na talagang naglabas siya ng parang mga 500,000 na negative na po siya sa networking. Pero alam niyo po, nung nag-join po ako, ginawa ko kasi sabi ng mga mentors natin dito, kailangan puntahan mo na yung mga kamag-anak mo, mga kakilala mo. Ang ginawa ko po, inisa-isa ko po sila, lahat sila negative. Diba? Lahat sila, alam niyo, sabi pa sa akin, nako, mag-apply ka na lang dito sa Israel, tulungan kita para yung family mo matulungan mo rin. Ako hindi po, kasi nakita ko, maganda talaga yung magiging future ko dito. Alam niyo po, nung December, tumawag. Ning, ano nga yung ano mo? Ano nga yung business mo? Yung barley, 'di ba? Magjo-join ako. Alam niyo po, sakto. Nakapasok pa sa promo, sakto. Sabi ko, auntie, anihin kunin mo na tong Jade. Kasi yung Jade, meron ka pang libreng 50 plus another 80, 200 boxes. 'Di ba? Sabi niya, sige. O, 'di ba? Dahil nakikita niya yung resulta ko na maganda na, at talagang grabe na yung nangyayari sa atin dito sa negosyo, wala nang ano-ano, sige on the spot, padalhan mo to, 198,000. 'Di ba? Kailangan tuloy-tuloy ka lang. Wag mo silang titingnan. Wag mo silang pakinggan kung ano yung sinasabi sa'yo kasi at the end of the day, kahit anong sabihin nila sa'yo, ikaw pa rin naman ang magbabayad ng bills mo. Ikaw naman papakain sa sarili mo. Tama ba? Kasi kahit maganda ang gawin mo, may sasabihin. Kahit pangit ang gawin mo, may sasabihin. Basta, tuloy-tuloy ka lang. Okay? Kaya results is the key talaga mga mentors. Okay po? So I hope na makatulong po yung aking shinare po sa inyo this evening or this morning po sa inyong lahat. Okay? So yun lang mga mentors, and di mo rin kailangan maging magaling dito kasi ganun din, mahihain din naman po ako. Hindi rin ganun ka-fluent yung English ko kasi may words tayo, may pagkabisaya po ha. Ayan. Sa probinsya po kasi natin mentors, ayun, Bisaya po tayo. Kaya basta tuloy-tuloy ka lang, and I think ako yung nawala, no? Andyan ka, Ments. Okay naman Okay. po. Okay. So, tuloy-tuloy ka lang kasi darating yung time na talagang maraming may inspire sa story mo, at darating yung time, maraming mababago yung ikaw mismo. Oo. Maraming mababago sa iyo mismo at dun sa mga taong tutulungan mo. So, yun lang. Thank you so much, Mentor Naomi. I hope, tawag ito, may na-inspire po ako at meron pong naidagdag po sa inyo dito po sa business po natin. Thank you po, Mentor Naomi.
And balik ko na po kay Mentor Hazel. Ayan, palakpakan po natin si Mentor MJ, no? Nakaka-bless po yung yung buhay po ni Mentor MJ. Ayan, sobrang nakaka-inspire po, no? Ayan, so bago po tayo magtanong, no, picture po muna tayo kay Mentor MJ. Ayan. Namin, picture po kayo. I-picturean ko muna kayo mens ni Mentor MJ para po may picture kayo. Wait lang. Spotlight ko lang siya. Ayan. Sige, mentors. B-sign po muna kayong dalawa. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, and then si Mentor MJ lang po muna. Anuhin ko lang. Tanggalin. Wait lang. Ayun. Ayan. Sige, Mentor MJ, B-sign po. So, mentor, sa mga gusto magpa-picture kay Mentor MJ, naka-spotlight po siya. Sige, mens, B-sign po. 1, 2, 3, smile. Ayan. Okay, sana nakapagpa-picture po yung iba, no? Okay, B-sign tayo mga mens. Galley review. 1, 2, 3, smile. Okay, wag nyo nang ibaba yung B-sign nyo. May mga next slide pa. 1, 2, 3. Okay. Sige po, tuloy lang natin hanggang dulo yung slide. Okay. Hi na, mens. Thank you po. Thank you, Mentor MJ. Ayan, so nakaka-inspire po, Mentor I MJ. have to go. Yung buhay po ninyo. Ayan, pwede na po Masyadong tayong si Belen. Sino pong Masyado gustong siyang- magtanong kay Mentor MJ, no? Sobrang nakaka-inspire po talaga. Ayan, raise po kayo ng hand o mag-unmute po kayo or i-chat nyo po dito sa chat box po yung mga question nyo po kay Mentor MJ. Ayan. Ayan, mentors. Ayan, si Mentor Edward daw po. Ayan, nag-raise po siya ng hand. Ayan, amazing morning po, Mentor MJ, no? Salamat po sa pagpapa-unlock dito sa ating Conquerors Academy. Salamat po dahil grabe po ang natutunan po ng lahat po ng mentors dito, including po me, dahil talagang isang bagay po yung palaging uma-attend ng meeting, palaging nagte-training, palaging yun yung talagang naririnig yung naging struggles, naging triumph ng mga mentors po natin dito kay IM Worldwide. So yun po yung maganda dito na talagang nagiging culture po talaga kay IM Worldwide na umattend ka ng training para marami kang matutunan, na para bang isang bagay na dapat palagi nating ginagawa dahil ang nangyayari po kasi kapag hindi ka uma-attend ng training, hindi mo naiintindihan, hindi mo po nakukuha kung ano talaga yung ibinibigay ni IM Worldwide. Pero wala po doon yung question ko. Ang pinaka-question ko po is, ano po ang magiging advice niyo po? Kasi usually po sa mga taong nag-uumpisa dito kay IM Worldwide, hindi pa kabisado talaga ang business natin. So ibig sabihin, may mga pagkakamali, minsan yung pagkakamaling yun natatakot talaga na gawin. Kasi ibig ko pong sabihin is, dahil bago, takot gawin yung isang bagay katulad ng pagsasalita, katulad ng pag-invite, yung pag-present, yung marami pong natatakot kasi talaga. Nakita nyo nga po kahit sa pagko-question talagang kailangan pang may mauna para talaga lang magawa. So ano po advice niyo po doon sa mga mentors po na talagang kailangan lakasan lang talaga nila ang loob at huwag matakot magkamali? Salamat po. Thank you so much po, Mentor Edward, di ba? Grabe yung tanong niya, no? Mahina ang loob. Kailangan daw lang lakasan. Nandun na po yung sagot, lakasan lang ang loob. Hindi, joke lang. Ayan, sa mga nagsisimula po mga mentors, okay. Ako po, isa ako sa pinakamahiyaing tao po. Kasi nung bata po ako, talagang since nasa probinsya po, sobrang ang kaharap lang ng bahay namin, palayan. So, pakahirap sa akin yung makipag-socialize. Nung nandito ako sa IM Worldwide, talagang
ano siya, no, stepping stone na talagang kailangan pala, ito, ganito ang gagawin. Kasi ang goal mo is mabago yung life mo. Ngayon, kapag hindi ka umalis dyan sa situation mo at hindi mo sinimulan yung step by step na kailangan pala, ito, kailangan kong mag-talk, kailangan pala mag-share ako, kailangan pala ganito, kailangan ikaw mismo kasi yung magdidisiplina sa sarili mo. Tama? Although talaga nakakatakot yung negosyo, nakakakaba, pero yung pagkakamali kasi, the more ka nagkakamali, the more ka matututo. 'Di ba? Pag nadapa ka, 'di ba, kailangan mo lang naman bumangon. Anuhin po yung sugat sa tuhod, ganun ulit, lakad ulit. Kailangan tuloy-tuloy ka lang. Tama ba? So ngayon, kapag ikaw mismo yung lakas ng loob mo, nandiyan naman ng mentor eh. Kailangan small step lang. Kasi kapag nakita mo na example, start ka muna doon sa mga kaibigan mo, uy friend, invite kita. 'Di ba? Kasi sabi nga dito, you don't have to start to be great, but you have to start. You don't have to start to be great, but you have to start to be great. Hindi mo kailangan maging magaling sa simula. Kasi ako talagang sobrang hina din ng loob ko dati. Pero dahil nga po may trainings, may learnings naman natututunan, yung action na lang, 'di ba? Yung action na kailangan small steps pero papunta ka doon sa goal mo. Sipin mo, benta ka muna ng products. So, una kasi sa online lang talaga ako sa online lang ako nagbebenta ng products. Tapos, nung nag full-time ako, ganun pala, kailangan pala makipag-usap, kailangan pala mag-invite ka ng kakausapin mo na mag-a-avail din pala ng package. 'Di ba? So small steps lang talaga mga mentors at kailangan discipline kasi kung gusto mo mabago yung life mo, kung gusto mo talagang may mangyari sa'yo dito sa negosyo, kailangan ikaw mismo, 'di ba? Kailangan mo talaga maging malakas ang loob dito. 'Di ba? Parang ganito. Um, si Mentor Edward may anak, 'di ba? May anak po si Mentor Edward. Ngayon, kikidnapin ko yung anak niya. Mentor Edward, hindi ko ibabalik yung anak mo hanggat hindi mo natututunan yung negosyo, hanggat hindi ka nakapag-give me pa this week. Anong gagawin mo? 'Di ba lalakasan mo yung loob mo? Kasi nasa nasaan yung nasa pingid ng na-kidnap yung anak niya. 'Di ba po? So anong gagawin niya ni Mentor Edward? Kahit mahina yung loob niya, gagawin niya 'yun. Gagawin niya 'yun para makuha niya yung anak niya kasi nga na-kidnap. So ganun lang din siya. Ngayon, mga mentors, kapag ikaw or tayo mismo, alam naman natin na ang buhay ay pwedeng mabago. Kailangan lang talaga simulan mo. Tama? Ngayon, what if ang kapalit pala nun? 1,000,000, 'di ba? O pag bibigyan kita ng 1,000,000 pero kailangan makapag-give me 5 ka. Kailangan makapag-just for you ka. O cash na cash ibibigay ko sa iyo yung 1,000,000. 'Di ba? So kailangan anong gagawin mo? Lakas ng loob. Kailangan dito sa negosyo na pinasok natin, wala na yung 2024 na po mga mentors. Wala na tayo sa part ng mahina ang loob kasi ngayon ang labanan na po ngayon sa negosyo, palakihan na po ng grupo. Kailangan may grupo ka, local and international. Kahit dito sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas, yun ang goal natin. 'Di ba? Kaya ang mindset mo this 2024, building big organization. Okay, paano ka makakapag-build ng malaking organization? Siyempre, step by step, aralin mo yung negosyo, unahin mo muna yung pagmamaster ng IBP, kasi kahit saan ka pumunta na lugar, kaya mo mag-discuss ng negosyo kasi meron kang knowledge. At isa rin yan kung bakit mahina ang loob mo natin kasi hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. Ngayon, kapag the more na may alam ka sa negosyo na isinishare mo, the more na malakas ang loob mo, ay ganito lang yan. Pag nag-avail ka ng Jade, 4 na tao lang meron ka agad 300,000. Anong gusto mo? Jade or silver? Kapag nag-avail ka ng silver, tapos nakapag-refer ka ng 5 tao, diba? Meron ka agad 24,500 na ibabalik sa yung company mo kasi wala kang learnings. Kaya hindi mo kaya or nahina ang loob mo na i-share yung negosyo sa ibang tao. Okay po? So, knowledge is power. Ayan, knowledge is power. Kaya, yun lang, mens. Thank you po. Ayan. Sundan ko na po uli, since wala pang nagtaas ng kamay, may pumasok din po kasi sa aking question na alam ko napakagandang question po nito dahil isa ka rin po sa mga naglabas ng sasakyan, isa ka rin po sa mga may resulta talaga dito kay I Am Worldwide. Minsan kasi sinasabi ng iba, kaya ka lang naglalabas ng sasakyan is, mali pa yung tanong ko. Yung
Ayaw mo kasing maglabas ng sasakyan kasi iisipin ng iba ang yabang-yabang mo. Tama po ba? 'Di ba parang ganon? Lalo yung mga nagsusupercars pero hindi nila alam kung anong ibig pong sabihin ng resultang yun. Elaborate nyo nga po kung bakit kailangan Yan. maglabas. Okay? Mentors, para sa mga naglalabas ng resulta, alam nyo, yung resulta, hindi iyon para sa mga taong nagni-negative sa atin sa negosyo. Kasi para tayong mga bingi. Wala tayong pakialam kung ano yung sabihin ng ibang tao. Negative man, di ba? Pag positive, syempre, thank you. Pero pag negative, ay, bakit? Siya ba yung sasakay ng kotse ko? Siya ba yung sasakay sa kotse ko? Kapag naulanan ba ako, siya ba yung mauulanan? Or kapag umuulan ba, siya yung mauulanan? Di ba? Or kapag example, kumukuha ko ng products na million worth of products sa office, siya ba yung magbubuhat? Kaya tayo naglabas ng resulta kasi necessity po ang sasakyan. Bakit kailangan nating maglabas ng sports car, supercar? Sa taong nagsabi ng kaya ka naglabas ng supercar, nayayabangan. Alam mo kung bakit ganon? Kasi walang pambili ng supercar at sports car yun. Tama? Kasi tayo, afford natin ang bumili ng sports car at supercar. Yung mga taong nagsasabi na kaya ka lang naman naglabasan kasi nayayabangan, kasi walang pambili ng sports car yun. Kaya alam niyo po yung mga taong nagmumotor, kung bakit gustong-gusto nilang sabihin na maganda ang motor kaysa sasakyan kasi walang pambili ng sasakyan. Yan, di ba? Hindi naman lahat. Pero, yun talaga yung literal at yun yung reality. Kaya nagsasabi yung iba na bakit ka naman naglabas ng sasakyan, hindi na lang bahay ang binili mo. Okay? May encounter natin yan. Pero, lagi mo tatandaan, kapag ba may client ka na dadalan mo na 1,000,000 na products, isang Jade package, kaya bang dalhin ng bahay mo papunta sa bahay ng client mo? Di ba hindi? Di ba mga mentors? So kung may sasakyan ka ngayon, it's good. Pero, iba pa rin kung syempre katas yan ni I Am Worldwide. Kasi yung sasakyan ko, katas po talaga ni I Am yun. Walang ibang nagbabayad dun, kundi katas ng I Am Worldwide. Tama ba? Ang dami naglabas ng sasakyan. Kasi afford namin bumili ng sasakyan. Afford namin magbayad ng sasakyan. Kaya kami naglabas ng sasakyan. Okay? So, yun, wag nyo lang pakinggan, syempre. Pero the more na sinasabi nila yan, ibig sabihin, may pakialam sila sa'yo. Tama ba? Network yun. 'Di ba? Objections. Kapag the more na nag-object yung client mo, ibig sabihin interested yan. The more na may sinasabi sa iyo yung mga prospect mo, yung mga tao sa paligid mo, ibig sabihin interested din yan sa iyo. Sa negosyo mo. Minsan dyan, magugulat ka na lang, uy, nakita ko. Alam mo, hindi naman siya nag-like sa post mo, hindi naman siya nagko-comment sa post mo, pero maririnig mo pag nag-kausap kayo, grabe na yung resulta mo, ha? Ang laki na ng pinagbago mo. Ibig sabihin, mga silent viewer mo yan sila. Kaya mga mentor sa lahat ng gustong maglabas ng resulta, ilabas mo na 2024 na. Ngayon, kapag 2024 na at wala ka pa rin naging resulta this 2024, hindi na kasalanan ng mentor mo yun. Kasalanan mo na yun. Tama ba? So, pag mo sisihin yung business na to, pag mo sisihin yung mentor mo na nag-invite sa'yo kasi hindi kasalanan ng mentor mo yun. Kaya nga kayo may academy twice a week para po matulungan kayo. Tama po ba? So, kasalanan mo na lang yun kapag wala ka naging resulta this 2024. Thank you po. No? May question pa po ba? Yes, I think si Mentor Mark. Thank you po, Mentor Edward. Mentor Edward, taga saan po kayo, Mens? Virginia, USA po. Kita nyo, sobrang sipag. Nasa abroad pa, nasa Virginia, nasa USA. Pero still, ginagawa yung negosyo. Kasi kumbaga, sila po sa abroad, kahit di po nila gawin yung negosyo, kasi kaya naman nilang mabuhay, may sasakyan naman sila. Pero bakit still, ginagawa nila yung negosyo? Kasi nga, nakita nila na kahit hindi na sila magtrabaho sa future, pwede na nilang gawin ng full-time yung negosyo. Tama po ba? At yung mga nakukuha po sa example sa work, 'di ba? Mas malaki naman po talaga kinikita nyo compare po sa amin dito sa Pilipinas Pero bakit po yung kinikita nyo ngayon po diyan po sa ibang bansa is natatapatan po kahit nandito lang sa Pilipinas. Kaya that's why meron pong mga mentors na kahit po nasa abroad na, still ginagawa pa rin po yung negosyo kasi nga hindi lang for retirement. Tama po ba? For retirement din ang gusto. Para kahit nandito kayo sa Pilipinas, alam niyo mga mentors, you are blessed. Kung makikita niyo lang po talaga, you are blessed. Bakit po? Mentors,
kapag nandito na kayo sa Pilipinas at retired na po kayo, na nandyan po sa abroad, kahit dito kayo sa Pilipinas, okay lang ba kahit 50,000, nasa probinsya ka, 50,000 passive income? Pwede na, no? Pwedeng-pwede na, comfort na po yung sa probinsya. Pero ngayon po mga mentors, bago kayo mag-retire, ang goal natin, magkaroon muna kayo ng paunti-unting passive. Tapos pag nag-retire na kayo dito sa Pilipinas, kahit pa paano, may income na po kayo. Ibig sabihin, may grupo na kayo noon, mga mens. Okay? So, yun lang. Thank you po. Ayan, nag-raise po si Mentor Mark Idanan po. May tanong po Ay, siya. okay po, men. Ayan, so amazing morning po, Mentor Mona Lisa. Okay. Ano yan? Emerald yung ano natin ngayon, no? Speaker, so mahirap din ma-invite kasi yung mga ganyan may mga resulta eh. May ko po, wait lang po. Ayun mo. Ayun, sorry po So ayun, salamat po, Mentor Mona Lisa. Yan, pinatay ko lang kasi nag-i-echo. Ayun, thank you so much po sa pag-share nyo sa amin ng napaka-inspiring na journey nyo. Siksik, liglig at umaapaw na knowledge and wisdom, no? So halos wala na akong itanong. So pinag-isipan ko pa itong tanong na to. Kung itatanong ko pa ba to sa inyo kasi nasagot na eh. Nasagot na siya kasi lalo dun sa ano yung napadaanan sa dun sa sinabi niyo na focus on the willing. 'Di ba? About kasi ito sa mga tao na hindi nakakapagbigay ng time sa negosyong ginagawa natin. Pero by the way, i-question ko pa rin kasi para mabigyan natin din yung ganitong question, no? So I hope naman po kasi alam ko na dahil sa pagiging emerald din ang dami niyo ng experiences. So alam ko na na-experience nyo rin yung ganito. So ano po yung magiging tips nyo? O hingi lang po ako ng tips, no? Kasi alam ko nangyari din sa inyo to na mayroon kayong mga leader na wala pong time sa negosyo. Yung sinasabi nyo nga po na akala nyo agila na, pero hindi pa pala. So meron kasi siyang meron siyang business. Tapos may mga leader na rin siya. Tapos hindi siya makapag-process kasi ng ano niya, ng mga pay-in niya, reorder niya. Tinatanong niya yung time ko kung kailan ako pupunta. Sinasabi ko naman, kaso hindi naman siya available. Tinatanong ko kung kailan siya available. Ayaw naman niya kasi gusto niya kung kailan lang daw ako available kasi nakakahiya naman daw na sasamahan ko siya dahil sa process niya. Sabi ko, hindi naman siya pwede, ayaw naman niya. So yung oras ko naman na binibigay sa kanya, hindi naman siya pwede. Tapos, yung ginawa ko na lang, dahil hindi nga siya pwede, dahil sa sobrang busy daw niya, sabi ko, i-process na lang natin yan online. Tapos tinuruan ko siya paano mag-process ng online kasi sabi ko dito, kung busy kang tao, dito hindi ka napipila maghapon sa office. So, ipipayin na lang natin o itatransact natin online, tapos pipick upin na lang natin. Pwedeng kami mag-pick up, padala namin sa'yo para hindi na maabala yung oras mo kung busy-busy ka nga. Yun. So, binigay ko sa kanya, tinuruan ko siya format ng pag-order. Tapos ang ginawa naman, sige, bibigay ko na lang sa iyo mga leader ko, ikaw na lang mag-process. So, tapos sabi ko naman, sige, pwede naman ako mag-process, pero kayo yung mag-send sa bank account ni I Am Worldwide. Kasi pag ako kasi nag-send yan, pinasa niya sa GCash, siyempre may charge sa akin, ako yung mag-charge doon. Kaya siya na lang. Pwede kong gawin, pero siya yung magpasa. So, ganun sinabi ko. So, sabi niya, biglang nagbago naman ang isip, pag-aaralan pa daw niya. So yun, ano po masasabi nyo sa ganun mens na wala silang time sa gawin yung negosyo dahil nga busy daw po sila. So alam ko naman po naging busy din naman kayo kasi nga ginawa nyo yung part-time sa IAM. Ano po yung mga ginawa nyo or ginawa nyo sa mga leader nyo na ganun din po, same ng ganyang situation po. Ayun po mens, thank you so much. Thank you, Mentor Mark. Ang ganda ng question niya, no? Kasi dinadaanan ko rin yung ganong struggle before. Pero dahil nga mga mentors, lumalaki yung organization, lumalaki yung team, ang ginawa ko po, nag-hire ako ng isang tao. Okay? Nag-hire ako ng tao, mga mentors. Pwede nyo rin gayahin po sa team nyo. Nag-hire ako ng tao na lahat ng transactions po, doon may page po akong ginawa or may page akong ginawa para sa buong grupo ko. Kasi ang struggle tipong may hataw ka, may talk ka, ikaw yung mens, pwede ba makisuyo, products, ganito, ganyan. Doon po, ginawa ako, nag-isip ako ng idea na kapag kumuha ko ng tao, syempre babayaran ko yun. Okay? Minimum wage per day. Okay? Minimum wage per day, no, mga mentors. May pay-ins, may maintenance, lahat yon. Kahit anong mangyari sa buong buwan, pero minimum yon. Ngayon, nagagawin mo, doon po sa page na yon, parang
ginagawa natin page na pag nag-inquire na client, ganun. So lahat ng downline mo, lahat ng leaders mo, kailangan doon magpa-process. Bakit po? Ngayon, pag may tao na po kayo na nag-aasikaso po doon, ibig sabihin lahat ng pay-in, lahat ng maintenance, magdadagdag ka lang ng magkano. Mentors, kapag ginawa nyo po ito sa grupo nyo, pwede kayo magdagdag, like example, sa processing fee. Sa processing fee po, like example, maintenance, additional lang ako ng 50 pesos. Sa silver, sa silver 50, sa bronze, syempre mahirap naman po pumila sa office, tama? Sayang yung oras ko. Example ako, pipila ako ng gold mo sa office. Eh di sana, ang dami ko na pong nakakausap na leaders. Ang dami ko nang tinulungan nag-close ng deal. Ganun po ka-value kasi yung oras. Okay? Ang dami ko na nagawa. Alam niyo po ba, sa sobrang hirap ng oras ko, minsan din ako nakakapaglinis. Minsan, alam mo yung kakain ako, sa labas na din ako nakakapagluto. Ganun ka struggle ganun ka hassle yung oras ko everyday. Okay? So, ang daming schedule. So, mga mentors, ginawa ko, kumuha nga ako ng tao, tapos sa example, sa maintenance, 50 pesos each person. Okay, maintenance mo each person lang, 50 pesos lang, mag-a-add ka. Tapos sa shipping fee, ayun, medyo may kamahalan talaga yung shipping fee. Magdadagdag ka lang siguro ng magdadagdag ka lang ng mga additional 50 pesos. Kasi syempre, mamamasahe ka. Pag punta mo sa office, maggagas ka. Tama? For example, magdadagdag ka lang ng 100 kasi pag pumunta ka ng office, magagas ka, pupunta ka tawag ito, sa LBC, sa DHL, pupunta ka kung saan-saan, magdadagdag ka. Kasi mga mentors, kapag may tao na nag-aasikaso doon, binabayaran din yun. Example, mag-unbox. May additional fee yun, mga mentors. Example, may pay in a Jade, ako mag-unbox. Aba, sayang yung oras ko. Although kailangan, kasi tumutulong tayo sa tao. Tama po, tutulungan kita, magkaroon ka ng client, magkaroon ka ng downlines. Pero kung ako po yung mag-unbox para dun sa pay-in mo na 198 na 250 boxes, sayang sa oras. Lagi niyo tataan, time is precious. Para sa akin, time is money. Kasi sayang. Instead, nag-unbox ako ng 250 boxes, hindi pagawa ko na lang dun sa tao ko. Tama ba? Pagawa ko na sa tao ko kasi nga, sayang yung oras, tatulungan pa kita na mag-close ng deal. Okay? Mga mentors, magbabayad lang naman kayo na magkano. Example, sa copper, 50 pesos pag nagpa-unbox, kaya may box kasi yung DHL, di ba? Box 4, ang box 4 parang nasa 400 pesos. Yung 400 pesos na yun kasi yung binabayad ko sa tao. Hindi ko naman kinukuha yung 400 para dun yung sa tao na nag-unbox ng products mo. Okay? Pwede niyong gawin yun, mga mentors, para hindi kayo nahihirapan. Like example, para magme-message na lang yung leader mo, dun sa page, doon po sila magtatanong. Um, okay, so yan, may ano pala kami ng 10. Ayan, sorry po. Ayan, sorry mga mentors, no. May kami ng 10 PM, 10 AM ulit. May meeting ulit kami. So, yun mga ments. Tawag ito, pwede po kayong gumawa ng page at doon po, pwede kayong mag-process. Kayo na po ang bahala kung magkano sa shipping fee para, tulungan. Kasi yung goal natin, makatulong para hindi rin sila ma-hassle. So, mga mentors, kapag pinagbabayad kayo ng shipping fee, bayaran yun na. Kasi alam niyo yung gas mahirap, mahal, yung oras na pag-unbox, 'di ba? So, yun lang mga mens, pwede niyo rin pong sa inyo. Setin niyo para I know lahat medyo busy, pero kapag busy yung iba para yung mentor niyo hindi rin po na tawag ito, nasasayang yung oras na pipila po sa office. Kasi kung magpila sa office, itulong na lang po sa inyo, no? So, yun lang, mens. Grabe, thank you so much, Vince, no? Nakakuha kami sa inyo ng panibagong idea. So, ganun pala sa inyo. So, talagang meron kayong sistema talaga na sinusunod. Gumagawa kayo ng sistema para mas mapabilis o hindi rin maabala yung oras ng bawat isa, no? Thank you so much, Mentor Mona Lisa, and thank you so much din sa napakaganda nating host. So, balik po sa iyo, Mentor Hannah Hazel. Ayan, thank you po sa mga nagtanong, no. Ang dami pong learnings, dami pong mga nasagot na question na yon. So, meron pa po bang magtatanong or kasi may meeting pa daw po si Mentor?
Ayan. So, thank you po, Mentor MJ, no? Sobrang nakaka-bless po yung inyo po. And so, yung nakuha ko po dun is yung wala namang nauuna. Diba? Yun. Yun yung sinabi nyo na kahit mga baguhan pa lang po kami, kahit ako din, lagi ko din pong tatandaan na wala yan sa nauuna at walang nahuhuli. Ayan. Salamat po, mentors, no? Ayan, closing prayer na po tayo, mga mens. Magko-closing prayer po tayo. Ayan. So, sige, maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord, sa oras na ito. Salamat, Lord, kay Mentor MJ, Lord, sa buhay niya. Salamat, Lord, sa oras na binigay niya po sa amin sa Conquerors, Panginoon, sa lahat ng sub-team na nandito, Lord. Salamat po, Panginoon, na ikaw, Lord, yung nagbibigay sa amin ng lakas. Salamat sa understanding, Lord, through the life of Mentor MJ. Lord, kahit yung buhay niya, Panginoon, oh God, talagang ginamit mo, Panginoon, this day, na ikaw, Lord, yung nagbigay sa kanya ng lakas, ng yung mga story niya, Panginoon, yung mga testimony, Lord, yung humble heart niya po, Panginoon, yung pagbibigay niya ng time para ma-share niya po yung testimony niya sa amin, ma-share niya yung learnings, yung wisdom, understanding. Thank you, Lord, na patuloy mo siyang strengthen mo, Lord, yung kalakasan niya, yung faith niya, Lord, yung pagtitiwala niya po sa iyo at ang buong family at ang buong team na to, God, you bless them. And Lord, yung prosperity and life, yung mga goals, yung mga dream namin, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw ay nagbibigay sa amin, Lord, ng kalakasan sa bawat araw. Lord, katagumpayan. Lord, ang success is yung kasama ka po namin. This is our declaration and prayer, Lord. Maraming salamat, Lord, na patuloy pa po kaming matututo at magiging mapagkumbaba yung aming puso na, Lord, na ready kaming matuto, ready kami, Lord, na maunawaan yung mga bagay. Salamat sa learning. Once again, Lord, thank you for our speaker, O God. You will bless her, O God, abundantly, prosperity, O God. This is my declaration in the mighty name of Jesus. We pray. Amen. Ayan, pwede na po tayo mag-thank you kay Mentor MJ. Ayan, thank you po, Mentor Thank you, MJ, Mentor sa MJ. oras. Thank you, Mentor Thank you, MJ Mentor and MJ. Mentor Hannah. Thank So, you so much. Thank you, Mentor Mentor MJ. MJ. Thank you, Mentor And thank MJ. you, Thank you, mentors. Mentor MJ. Thank you po. God